Sa mundo ng Black Clover, ang kaharian ng Clover ay may napakaraming nakaabang na kalaban. Madalas, kinakailangan nilang protektahan ang kanilang sarili at kaharian mula sa mga kalabang nasa kalapit na bansa, katulad ng mapagmalupit at mabagsik na kaharian ng Spade at Diamond. Gayunpaman, kinakailangan din ng Clover Kingdom na kalabanan ang grupong tinatawag na Midnight Sun kung saan ito ay naghahasik ng kaguluhan sa loob ng kaharian at mga nilalang na nanggaling pa sa ibang dimensyon. Mabuti na lamang at mayroong tinatawag na Magic Knights ang kaharian ng Clover na nagsisilbing tagaprotekta nito. Bawat grupo ng Magic Knight ay pinamumunuan ng isang captain at bawat isa sa kanila ay itinuturing na pinakamalalakas na mages ng Clover Kingdom. Narito ang listahan ng 9 na Magic Knight Captains kasama ang Magic Knight Squad na kinabibilangan nila. Kaiser Granverka ng Purple Orca, sa kabila ng pagiging squad captain ng Purple Orca, si Kaiser ay hindi gaanong naipakilala at kung anong background meron siya. Bago siya maging squad captain ay siya muna ang vice captain ng pareho pa ring squad sa pamumuno ni Geldray Poizot. Ngunit kalaunay natanggal sa posisyon bilang squad captain si Geldray dahil sa pagtataksil nito sa Clover Kingdom at ito ang nagbigay daan upang mamayagpag ang pangalan ni Kaiser na humalili bilang squad captain ng Purple Orca. Ang kapangyarihan ni Kaiser na Vortex Magic ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan na makagawa ng magic whirlwinds na kayang pigilan ang magic ng ibang mages. Katulad ng labanan na nangyari sa pagitan ni Fugolian nang makuha nito ang Flame Spirit Magic na Salamander at habang possessed naman si Kaiser ng Elf Spirit, nagawang pigilan ng Vortex Magic ni Kaiser ang anumang Flame Spirit Magic na pag-atake ni Fugolian na kung iisipin ay napakataas ng antas ng lakas ng mga Spirit Magic dahil sa koneksyon nito sa natural flow ng mana. Sa pelikulang Black Clover, Sword of the Wizard King, ipinakita si Kaiser na isa sa mga Magic Knights na kumalaban kay Conrad Leto na kasalukuyang Wizard King ng panahon na yon. Jack the Ripper ng Green Mantas, siguro sa lahat ng mga Magic Knights captain bukod kay Yami ay si Jack the Ripper na ang isa sa nakikitaan ng importansya at potensyal sa pagkakaroon ng pisikal na lakas. Kung kaya, kilala siya sa paggamit ng enhancement magic para palakasin ang kanyang natural na abilidad. Dito natin mas maiintindihan kung bakit laging hinahamon ni Jack si Yami na makipaglaban sa kanya. Ang kapangyarihan ni Jack na slashing magic ay nagpapakita ng paglikha niya ng mga special blades na gawa sa mana at kayang hatiin ang anumang bagay kahit pa ang spatial magic na may kaugnayan sa espasyo o space at kaya rin itong umayon sa anumang klase ng sitwasyon na kinabibilangan ni Jack. Sa Chapter 357 ng Black Clover, ipinakita na sa huling yugto ng buhay ni Jack nang makalaban nilang dalawa ni Yami si Paladin Morgan ay nagawang mahiwa ni Jack ang halos buong Clover Kingdom kasama na ang mga kalaban subalit nakaligtas pa rin si Morgan hanggang sa binawian na ng buhay at naglaho ang kanyang grimoire. Realboy Smortir ng Aqua Deer, si Realboy Smortir ay matatawag na isang genius bilang isang mage dahil sa pambihirang lakas ng kanyang magic ngunit ito ang naging dahilan kung bakit siya ay itinakwil ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang magic na may kakayahang bigyan ng buhay ang lahat ng kanyang may pinta at gamitin ang lahat ng klase ng elemento na gugustuhin niya ay maituturing na isa si Real sa may pinakamalakas na skillset sa Clover Kingdom. Kung kaya, ang lakas at kakayahang ito ni Real ay kinilala ng Clover Kingdom at binigyan siya ng titulo bilang isang Magic Knights Captain sa squad ng Aqua Deer. Subalit, dahil sa napakabata pa ni Real sa pagiging isang captain, kulang pa siya sa karanasan lalong-lalo na sa pakikipaglaban. Kung kaya, sa panahon na lulusubin ng Magic Knights Squad ang kampo ng Midnight Sun, napag-isipan ng Wizard King na isali sa Royal Knight Selection Exam si Real nang makakuha ito ng sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Sa huling bahagi ng selection exam, nagharap si Yuno na may Wind Spirit Magic at 4-Leaf Grimoire laban kay Real na isang Magic Knights Captain gamit naman ang kanyang Painting Magic.
Kahit na kayang tapatan ni Real ang wind spirit magic ni Yuno, nagawa pa rin siyang tapatan at malamangan ni Yuno at humantong sa pagkakapanalo ni Yuno sa selection exam. Sa kasalukuyang takbo ng kwento, natutunan na ni Real ang paggamit ng mana method dahil sa tulong mula sa Heart Kingdom na mas nagpapalakas ng painting magic nito. Charlotte Roseley ng Blue Rose, ang magic captain ng Blue Rose na si Charlotte Roseley ay makailang beses nang ipinakita ang kakayahan at abilidad nito ngunit hindi nga lang sa sentro ng pakikipaglaban. Sa nakaraan, si Charlotte ay isa sa mga taong naapektuhan sa pagkakaroon ng curse magic ng Supreme Devil na si Magicala na kung saan kapag hindi nahanap ni Charlotte ang kanyang true love, ang kanya mismong magic ay magiging out of control at ito mismo ang magdadala ng kapahamakan sa kanya at sariling pamilya. Kung kaya makikita natin kung bakit kulay asul ang kulay ng mga bulaklak sa Briar Magic ni Charlotte na nagpapahiwatig na mas mahina ito kung ikukumpara sa dating kulay pula na mga bulaklak o rosa sa kanyang magic. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Charlotte gumamit ng mana method dahil na rin sa tulong mula sa Heart Kingdom na kung saan nagkaroon ng evolution ang Briar Magic na dating kulay asul na naging paraan niya upang maabot ang pagiging Magic Knight Captain hanggang sa naging True Briar Magic ito na naging kulay pula. Sa kasalukuyang kwento, nagkaharap sina Charlotte at mismong Supreme Devil na si Magicala kung saan nagamit ni Charlotte ang kanyang True Briar Magic na may kombinasyon ng kulay asul at pulang rosa sa magic nito laban mismo sa Curse Warding Magic ni Magicala. Nozel Silva ng Silver Eagles, sa mga unang kabanata ng Black Clover, ipinakita na walang pakialam si Nozel sa kanyang nakababatang kapatid na si Noel ngunit maituturing pa rin siyang isa sa pinakamalakas na Magic Knights Captain sa kaharian. Ang kanyang magic ay ang tinatawag na Mercury Magic kung saan namamanipula ni Nozel ang elemento ng Mercury at nagagamit bilang pang-opensa at depensa sa labanan. May kalayaang baguhin si Nozel sa kung anumang klaseng kagamitan ang nanaisin niya para bigyang anyo ang kanyang Mercury Magic, mapasibat, panangga, espada o kahit na maging patak ng ulan ng anyo nito. Makailang beses na ipinakita ni Nozel na kaya rin itong gumawa ng mga nilalang mula mismo sa Mercury tulad na lang ng Silver Eagle na gawa mula sa Mercury na nagsisilbing transportasyon nito sa himpapawid. Sa mga bagong kabanata, ipinakita ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ni Nozel kay Noel dulot ng mangyari ang Midnight Sun Invasion sa Clover Kingdom na nagresulta ng elf possession sa mga Magic Knights at mga tao sa kaharian. Dahil nito, naging magaan na ang loob ni Nozel kay Noel lalo na nung kinaharap ni Noel si Magicala sa Spade Kingdom ng lusubin ng Magic Knights Captains ng Clover Kingdom, mga piling Magic Knights at piling mandirigma ng Heart Kingdom na may kakayahang makipaglaban sa mga devil-possessed na tinatawag na Saint Stage. Sa pagkakataong nagkaharap na sina Magicala laban sa magkapatid na Nozel at Noel, sa abot ng makakaya nito ay sinasalag nito ang mga atake na papunta kay Noel habang si Noel naman ang nagbibigay sa opensa para wakasan si Magicala. Dorothy Onsworth ng Coral Pickup, sa isang punto, maipapalagay na si Dorothy daw ang pinakamahina sa lahat ng Black Clover Captains. Sa bawat episode na ipinapakita si Dorothy ay palagi itong tulog kahit pa sa kasagsagan ng pagpupulong ng mga Magic Captains. Habang nananatiling misteryo ang pagkatao ni Dorothy sa mga manunood, sa patuloy na takbo ng kwento ng Black Clover ay unti-unting ipinakilala ang pagkatao at kakayahan ni Dorothy bilang isang Dream Magic user. Gamit ang Dream Magic ni Dorothy, kaya nitong gumawa ng sariling dimensyon kasama ang mga taong nanaisin niya sa mundong ito na tinatawag niyang Glamour World. Sa loob ng Glamour World, kahit anong mga bagay na nanaisin ng nasa loob nito ay pwedeng mag-manifest katulad halimbawa ng kinausap ni Dorothy si Noel tungkol sa sumpa na dumapo sa kanyang ina na si Asher, nag-manifest sina Asta at Nozel sa kanya na may katangian na gustong-gusto niya ipakita nila sa kanya. Sa nakaraan,
ipinakilala si Dorothy bilang isang witch na mula sa Witch's Forest katulad ni Vanessa Enoteka ng Black Bulls Squad. Subalit pagkalipas ng ilang panahon, si Dorothy ay tumakas at nilisan ang Witch's Forest na walang permiso mula sa Witch Queen. Ngunit sa kasalukuyang takbo ng kwento, bumalik si Dorothy sa Witch's Forest para tulungan ang Black Bulls na maibalik si Asta sa Clover Kingdom kasama na rin ang tulong ng Witch Queen. Nakita ng Witch Queen na unti-unti na siyang humihina at hindi na kaya pa ang mapanatili ang pamumuno sa Witch's Forest. Kung kaya, iminungkahi nito na dapat manatili na si Vanessa para pamunuan ang Witch's Forest na agad namang inangkin ni Dorothy ang katungkulan dahil malayo pa ang tatahaking landas ni Vanessa. William Von Chance ng Golden Dawn. Noong una, si Von Chance ay isang outcast sa lahat ng Magic Knights kahit pa na isa siyang noble ay isinumpa si Von Chance at makikita ito bilang isang malaking teklat sa mukha. Napilitan ding mamuhay sa kahirapan si Von Chance dahil sa pagiging anak sa labas nito. Ngunit, laking gulat ng madla nang ipinakita na ni Von Chance ang kanyang magical abilities na may kukumpara sa mga noble. Sa huli, ito ang nagbigay daan para kay Von Chance na makaangat sa rangko at tanghalin bilang isang Magic Knights Captain ng Golden Dawn. Ang kanyang magic ay tinatawag na World Tree Magic kung saan kaya nitong gumawa at magpatubo ng mga kahoy na may kakayahang maglunsad ng opensa o ikulong ang mga kalaban. Bukod dyan, may kakayahan din itong sipsipin ang mana mula sa kalaban na napupunta sa kanya para mas palakasin pa ito lalo. Sa panahon ng Elf Invasion sa Clover Kingdom, ipinakita na may ibang personalidad pala na nananahan sa kanyang katawan at ito ang mismong pinuno ng rebelding grupo na Midnight Sun at kinilala siya bilang si Licht, isa sa kumikalaban sa buong Clover Kingdom. Matapos ang labanan, si Licht na ngayoy kinilala bilang si Patry at Von Chance ay iniiwalay na sa isang katawan para maging malaya na silang dalawa na mamuhay. Pagdating sa Spade Kingdom Invasion, isa si Von Chance sa kinakailangan ng Dark Triad para sa isang ritual bukod kay Yummy, dahil na rin sa World Tree Magic nito bilang natatangi para sa ritual na Tree of Qliphoth. Fugolian Vermilion ng Crimson Lions, si Fugolian ang captain ng Crimson Lions Squad. Natatangi para sa kanya ang tawag ng tungkulin at pagpupursage para maging malakas. Sinisikap niya ang kanyang pinamumunuan sa squad na patuloy na magsumikap sa pagpapalakas ng mga sariling kakayahan nito. Ang magic ni Fugolian ay nasa fire element magic na kayang magbigay ng opensa at depensa para sa kanya. Sa kasagsagan ng Midnight Sun Invasion sa Clover Kingdom, na-caught off guard si Fugolian dahil sa pagtatrader ng kilala niyang kasamahan sa Magic Knights Captain na nagresulta ng pagkaputol ng kanang kamay nito at pagkakomatose. Sa kanyang muling paggising, nakuha nito ang kontrol ng fire spirit na si Salamander na nagbigay sa kanya ng malaking pagbabago sa kapangyarihan pati na rin ang naputol nitong kanang kamay ay napalitan ng panibago at nag-aapoy na kamay. Si Fugolian ay itinuturing na karibal ni Nozel sa pagiging malakas, ngunit dahil na rin sa dalang kapangyarihan na dulot ng fire spirit magic, ay nagawa ng maunahan ni Fugolian si Nozel sa pagiging malakas kung ikukumpara sa kanilang antas ng kapangyarihan. Yummy Superhero ng Black Bulls, si Yummy ay isang solto mula sa malayong lugar na kinalaw na itinawag na Land of the Sun na napadpad ng di sinasadya sa baybayin ng Clover Kingdom. Bilang isang banyaga, sa mata ng mga taga-Clover Kingdom, hindi nila tanggap ang pagkatao at pagkakakilanlan nito. Pero ang Noi Magic Knight Captain ng Grenadier na si Julius Novacrono, ang kasalukuyang Wizard King ng Clover Kingdom, ay naakit sa Dark Magic na meron si Yummy kung kaya, hinikayat nito na sumali sa Magic Knights. Ang Dark Magic ni Yummy ay ang kakayahang gamitin ang kadiliman sa opensa at depensa kasama ang katana nito para sa mas epektibong spell. Kaya rin itong makapaglikha ng Black Hole at Black Moon. Mas malaking uri ng Black Hole. Dahil sa attribute ni Yummy na Dark Magic,
Isa siya sa kinakailangan ng Dark Triad para makumplito ang ritual nito na Tree of Qliphoth. Sa kasagsagan ng pananalasa ni Dante ng Dark Triad sa Black Bull's Days, tinalo ni Asta at Yami si Dante ngunit biglang sulpot ni Zenon. Isa ring Dark Triad ay di na nagawang makalaban pa ni Yami at tuluyang nakuha ni Zenon habang bitbit din ito si Captain Von Jans ng Golden Dawn Squad. At dito nagtatapos ang ating video tungkol sa mga Magic Knights Captain ng Black Clover.